Ay, anak ng... Ano ba yan? Ay! Sino ba yan, ha? Inumin mo. Dahan-dahan lang, ha? Ay, naku. Miss Anne, bakit nasa gilid ako ng basurahan? Basura ka kasi. Teka, bakit naman amoy suka tong damit ko, ha? Subuka ba ako? Yan nga rin ang tanong ko sa'yo, eh. Ang bilis mong malasing, nagpanggap ka lang ba? Alam mo, kasi maski ako walang maalala kahit ano kung anong nangyari. Wala kang maalala? Pero alam mo, sa totoo lang, madalas akong nagigising ng masakit yung leg at balikat ko. Pero ngayon, ang gaan ng pakiramdam ko kahit na nakatulog ako sa basurahan. Siguro, science to, no? Nagsasabi nito. Nga pala, dito tayo sa sala matutulog, ha? Okay lang? Oo naman, no. Ayos lang. Lalaki ako kahit sa kalsada pa nga, eh. Sino Actually, yan? kahit saan naman. Wala. Nagsasalitang basura lang yan na pakalat-kalat. Si Director pa. Oy, sabihin mo sa landlord mo na palitan to ng tempered glass. Paano nabasag to dahil lang sa maliit na bato? Tempered glass na yan. Triple pain yan. Talaga? Dapat lang. Talagang hindi ko magets paano nakapunta si Jigo dito ng napakabilis. O kung paano nabasag yung 3 layer na bintana sa isang maliit na bato. Nakakapagtaka yun. Pero isa na lang ang sigurado ako. Sa mundo natin, mas lamang yung mga bagay na hindi natin nauunawaan kesa sa naiintindihan. Kaya nga minsan, kumakampi sa atin ang kapalaran. Order nyo. Sungit mo naman. Nandito na rin yung green onion pancakes niya! At syempre, libre na rin yung soft drinks niya! Miss, yung alak! Oo, parating na! Ito na yung soju at beer. Okay, salamat. Ayan. Diba? Oy, bottle opener nga. Bottle opener. Okay. Sige, kain lang kayo. Enjoy kayo. Galing, Salamat, clam soup! Okay, papunta na. Ano? May laman na mga baso nyo? Oo, meron na. Para sa pagsisipag yung lahat, ngayong buwan sa trabaho, D! Uminom dito! G! Gawin B! You're the best! L! R! Para sa naman, B! Bottoms up, one shot! Ay, Katabi mo si manager, umayos ka nga. Hindi ka na nahiya. inom na. Sige na, uminom Kami na rin nun. Ganyan-ganyan din kami dati. Sa'yo to. Teka, Miss Han, wala na kasing japche. Paano ba to? Don't worry. Hello sa'yo, kumusta? Pasensya na ha, wala na kasing japche. Pero wag kang mag-alala, bibigyan naman kita ng extra short rib patty bukas, okay? Pwede pa hingi rin ng autograph? Kaso mahaba yung pirma ko eh, okay lang ba yun sa'yo? Oo naman, no? Gustong gusto kaya kita. Ay, ikaw ah. Gustong gusto ko talaga yung ketchup. Ayan, thank you! Sunod! Cheers! Grabe talaga. Habang nakipila yung mga lalaki, parang mas natatakam pa silang lahat kay Miss Han kesa dun sa mga pagkain eh. Ay, nakakahiya. Ay, sorry. Baka may nasabi ako hindi mo nagustuhan. Naku, okay lang yun, no? Gustong-gusto ko nga po nagkakaganon yung mga lalaki sa akin, eh. O, total, maganda rin naman ang mood ko ngayon. Kaya, lahat ng to ngayon, libre ko na! Ay, wag na. Sa corporate card na lang. Hindi nyo na kailangan libre, laking tipid pa. Sige na, maganda talaga ang mood ko ngayon. Kaya hayaan nyo na ako man libre. At syempre, dahil nutritionist ako, gagawa ko kayong lahat ng nutritious soju bomb. Come on, come on! Akin na yung mga baso nyo. Okay. Alam nyo, hindi ako lang tatrabaho sa bar. Sa cafeteria lang talaga ako. Mahilig lang talaga ako uminom at mag-enjoy. Okay! Woo! Panoorin niyo to. Eto na! Oh, eto. Etong sayo. Let's go! Shake it, shake it, shake it, bang, bang! Woo! Ayan, tara! Dali, cheers!
Cheers naman! Cheers! Totoong madaling pakisamahan at maganda si Gion. Kaya sikat talaga siya, kahit pa sa mga team dinner. Hindi ko kaya ubusin! Cheers! Pero, hindi lahat ng team dinner, ganun ang nangyayari. O eto, dahil ikaw ang pinakabata sa amin. Teka, pati pala yung bawang. Ang gagaling niyo talagang lahat. Dahil dyan, mag-cheers tayo. Salamat ah. Lamig! Sarap! Teka lang. Naku, nasusunog na. Sino ba nagluto niyan? Naku, sunog na nga. Miss Kang, di ba ikaw ang nagluto niyan? Oh, Teka, ano? Nababaliw ka na ba, ha? Bakit mo naman kasi naisipang ilagay dito yung... Miss Kang, di ka pa nakapag-grill, no? hindi pa kahit kailan. Ano bang problema niya? Labo talaga. Akin na nga yan, ako na nga magluluto. Ay. Alam mo, Miss Kang, tiwala kami sa'yo. Kaya sana galingan mo lang. Cheers. Sorry, kailangan ko mag-CR. CR. Ay, oo naman. Sige lang, sige lang. Sabi ko sa inyo. Tataan talaga. Naku, teka nga. Parang ang tagal naman bumalik ni Miss Kang. Kanina pa siya hinihintay ni Principal Chue. Ano? Di ba sabi niya magsi-CR lang siya? Oo nga. Nag-CR naman talaga si Jigu pero wala naman siyang sinabi kung saan. Umuwi siya ng bahay. Wala nung di na ulit siya pumunta sa mga team dinner. Teka! At para naman sa mga tulad ko na hindi kasing ganda ni Gion o kasing tapang ni Jigu, meron akong tipikal na buhay na nagtatrabaho. Yung pagtakbo para habulin ng bus, yun na lang ang workout ko. Hindi ko pa rin maabutan. Kung kayo mismo ang may-ari nitong kumpanya, i-double check ninyo ang lahat ng bagay kahit na hindi sabihin sa inyo. Ganyan mag-isip ang isang company owner. Tayo ang pagbabago sa lahat ng bookstore sa bansa. Okay, para sa panghuli, Sana naman iba na sasabihin nyo ngayon. gusto kong isipin nyo na kayo ang may-ari ng kumpanya. Pero may shares dapat ang mga may-ari sa kumpanya. Nakakalito naman kayo eh. Siyempre, hindi ko naman sinabing meron dapat kayong share sa kumpanya. Ang sa akin lang kung meron kayong executive na mindset, Kung ganon, edi kailangan ko ng pang-executive na sahod. Okay? Dismissed. sabi nga ng mga kabataan ngayon, aangat ang pamumuhay nyo. Ang umangat lang, yung mga gusto kong mangyari. Dismissed. Halika na, Miss Anne. Enjoy. Laging nakikipag-lunch yung kupal kong manager. Oxblood soup na nga din laging order. Wala naman akong pake kung lagi niyang orderin yun dahil kailangan niya eh. Pero bakit kasi ako nalang palagi? Alam mo, hindi ko talaga magets eh. Bakit kasi ako nalang palagi? Ha? Araw-araw ganito tapos hindi ka man lang magsasalita. Ba't ka ba nakikipag-lunch sa akin? Pinagtitripan mo ba ako? Iba pagkain naman kasi. Gusto ko subukan yung pork cutlet doon, pati yung cheese pork cutlet. Utsa, magsalita ka! Siyempre, hindi ko yung kayang sabihin kaya bakit iniisip ko pa? Kakain na lang ako ng tahimik dito. Oo, tama. Pag nagtatrabaho ka, katagalan wala na ring saysay kahit ano pang isipin mo. Soy, pwede mo ba akong sendan ng 1K? Love you. Isa na lang ang nagbibigay buhay sa akin nun. Yung boyfriend ko ng 3 taon na. Magbe-birthday na ako. Kaya bumili ako ng VIP seats para sa isang musical. Isang buwan bago ang birthday ko, may plano na ako. Para na rin hindi ako matambakan ng trabaho sa araw na yon. Ma'am, natapos ko na po lahat. Talaga? Wala kang naiwan? Opo, dinoble check ko na rin. Okay naman lahat. Mauna na po ako. Dinoble check mo pa? Grabe ka, Sohi. Ang galing mo talaga, ha?
Sobrang ayos nito, oh. Teka nga, may superpowers ka ba? Sige, bago ka umalis, i-double check mo na rin to. Natutunan ko na kapag mabilis kang magtrabaho, mas lalong dadaming gagawin mo. Usong umuwi, Sohi. Oo, mag-iingat kayo. Hello, kumusta? Baka hindi ako umabot, dami pang gagawin eh. Ikaw na lang muna siguro kasi ang mahal din yung tickets eh. Mas komportable kung gagamitin mo pareho yung upuan. Seaweed soup? Sige, ganun na nga lang. Kahit wala ako doon, nanood yung boyfriend ko ng musical. Pero ibang girlfriend yung kasama niya. Soy, pasensya na ah. Ang tagal ko na sinasabi sa kanya na sabihin sa'yo eh. Bakit kasi ngayon pa talaga? Pwede namang sa ibang araw na lang. Alam kong birthday mo ngayon. Kaya nga, ayoko maging duwag sa araw na to. Peace. Sana man lang iniba mo kahit yung sing-sing. Kaso, gagastos pa ako pag iba yung singsing. Ano? Eh di sana hiningi mo na lang yung binigay mo sa akin. Kaso kasi, yung size, mas mataba yung daliri mo. Alam mo, di naman sa payat yung daliri ko. Mukha lang talagang payat dahil sa mga joint ko. Tsaka alam mo ba, napili yung seat ko bilang winner dun sa musical para sa paraffle nila. Tapos yung premyo, AOV na sasakyan. Grabe, gustong-gusto ko pa naman yun. SUV yung tawag doon. Kaya yun na nga. Sabi kasi kailangan daw yung ID ng bumili ng tickets para makuha yun. Peace. Oh, tapos? Di mo kailangan ng kotse. Pero siya, dun siya sa Pocho nakatira. Sa Chola Province pa ako! Pero pwede ka mag-trend doon. Sila walang ganun. Tsaka, hindi ka naman ganyan, di ba? Parati kang totoo at mapagkumbaba, kaya nga kita nagustuhan eh. Totoo at mapagkumbaba? Kayo na nga tong sinungaling at makakapalang mukha tapos tingin nyo deserve nyo yung sasakyan? Ano ba? Ayoko sa babaeng maraming tanong. Tama na. Peace. Sige, kahit pahiram na lang ng ID. Hayaan mo na nga. Sa'yo na yung kotse kung gusto mo. Peace! Peace! Pwisit ka! Ganyan ba talaga mga mata mo? Hindi sir, medyo napuyat lang talaga. Ang tagal mo rin kasi nagtatrabaho. Konting tiis na lang. Malapit na rin namang i-implement yung 9 to 6 na schedule. Kaya magkakaroon ko ng kapalitan. Boyfriend ko. Yun lang naman ang dahilan kaya ako sobra magtrabaho. Pero hindi na ngayon. Single na ako. Sir, pwede bang wala akong kapalitan? Magtatrabaho pa ako para maging successful. Di halatang mataas ang pangarap mo. Eh di, gawin mo yung autobiography ni Chairman Pak. Gusto niyang pasukin yung politics next year, kaya malaki yun. Sige, makakaasa kayo sa akin. Hindi naging masama yung mga nangyari sa amin nun. Magaganda ang trabaho namin kahit na nagsisimula pa lang talaga kami. Pero minsan sa buhay, biglang darating ang problema na para bang naghintay lang to ng pagkakataon. Dito nagbago lahat. Hello, good morning po sa inyo. Siya naman si... Siya ang chairman natin. Gusto sana niyong kumain dito sa cafeteria ngayon. Ay,
ganun ba? Kayo palang chairman. Mas mukha kayong bata kaysa sa mga pictures nyo, ha? Bibigyan ko kayo ng extra sausage. Bigyan mo si chairman, ha? Self-serve yung salad namin. Okay, next. Ako na ang kukuha ng salad para sa inyo, sir. Hindi na. Self-serve ang sabi niya. Ako nang kukuha. Thank you! Mga 3 o 4 siguro, sapat na yon, okay? Sige. Basta damihan mo. Enjoy ka sa pagkain. Salamat. Walang anuman. Ayan. Tapos ito. May stomach issues tong si chairman. Kaya sa opisina na muna siya kakain ngayon. Magtatrabaho ka na bilang personal nutritionist niya. Bukas dumiretso kang 23rd floor. Mag-focus kang gumawa ng meal plan. Naku, hindi pwede eh. Alam mo kasi, maraming pumupuntang lalaking customer dito para lang makita ko. Miss. Sige na. Ituloy mo lang. Yun nga, hindi ko naman pwedeng hayaan na lang yung ibang customers para lang kay chairman. Kaya bakit hindi na lang siya ulit bumaba dito? Magandang exercise yun. May kasabay pa siya. Makikita pa rin ako ng iba. Oh, grabe, ang ganda nung naisip ko. Alam ko na. Gagawa na lang ako dito ng special meal plan para lang din sa inyo, Mr. Chairman. Kailangan nyo lang mag-add ng extra 300. Hindi naman yun ang gusto kong sabihin. Hindi mo ba nakuha na? Okay. Sige na. Extra 300, tama? Bukas din. Magdadala akong extra 300. Thank you! Ay, hello, Mr. Chairman! Para healthy yung food. At simula nga Naglagay din noon, ako si ng mga Mr. sushi Chairman dyan, naging katulad na rin ng mga lalaki ng customers. Kumain lang kayo, ah! Pero ang katotohanan, higit pa sa special menu, ang gusto niyang matikman. Oh, sige. Maupo ka. Okay. May problema ba? Hindi masarap yung pagkain? Alam kong hindi sobrang sarap ng mga pagkain dito, pero... Hindi yun. Bakit ba ginusto mo maging nutritionist? Nag-aral ako nutrition ng college, kaya desisyon ko rin to. Tsaka para sa akin, masayang gawin to. Pero minsan, hirap din ako kasi nalilito ako sa mga number. Dati, umorder ako ng 1,000 chicken imbis na 100. 1 linggong puro manok yung sinerve namin. Nakakahiya. Sa ganda mong yan, nararapat lang na makuha mong lahat ng gusto mo. Totoo ba? Pagkatapos mo dito, puntahan mo ako sa The May Hotel. Oh, The May Hotel, yung katabi ng Namsan yun. Napakaganda ng hotel na yun ah. Nakapunta lang ako doon para mag-skating. Nag-enjoy talaga ako noon. Ganun ba? Alam mo kasi nababagot ako nitong mga nakaraan eh. Paano kaya kung mag-enjoy din tayo doon? Alam mo naman yung sinasabi ko, di ba? Oo, naintindihan ko. Pero syempre, hindi niya talaga yung naintindihan. Oh, Gion! Ako nga yung game master dati sa school eh. Bakit ba naman natanong? Mamaya na lang. Hello, good morning, ma'am. Hindi ka umuwi? Hindi po. Maaga lang talaga akong dumating ngayon. First interview ko kasi. Pinakaba mo naman ako, Sohi. Grabe ka magtrabaho. Gusto mo bang posisyon ko? Nako, hindi po sa ganun. Sabi mo eh. Alam mo, ibibigay ko dapat yung project kay Mr. Jung. Kaso sinulot mo pa rin yun, tama? Kaso si manager yung Kaya nga, araw-araw ka ba naman makipag-lunch sa kanya? Ibibigay niya talaga. Teka nga, hindi pa araw-araw ka naman yung nililibre ng lunch? So marami ka pang meal coupons. Pwedeng sa akin na lang. Gusto ko kasi ilibre yung mga kaibigan ko eh. May mga asawa at anak na yung mga yun. Kaya yun, mga naging kuripot na. Sige. Sohi, pwede mo ba akong gawa ng kape? Pakilinis na rin yung sahig. Grabe, ang kalat na eh. Ay, buti na lang talaga maaga kang dumating. Oy, ano ka ba ha? Ba't ka naman pupunta doon? Chico, tatawag na lang ulit ako Teka. Oy, hello? Ay. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ay, teacher, bilis. Amin na yan. Ha? Alin? Amin na. Peram lang ako. Ano? Sana lang. Salamat ah.
Babalik ko na lang pag matanda na kayo. Inidolo si Jigo ng mga babae sa high school. Sinundan siya ng mga fans niya kahit saan siya magpunta. Pero yung isa, hindi lang siya basta idol. Cool yung mukha niyo. Natuloy ba kayo? Ewan ko sa'yo. May nangyari na sa inyo ng lalaki mo, no? Totoo nga. Napagalitan nga ako gabi. Bakit ba? Late na kasi ako umuwi. Tigilan niyo ng pagre-regalo. Alak lang tinatanggap ko. Sayang naman, Miss Ka. Hindi pa kami pwedeng bumili nun. Kaya itigil niyo na to. Meron akong announcement sa inyo. Anong nangyari dyan? May sumuntok sa'yo? Ako may gawa niyan. Ba't mo ginawa yun? Napikon ako sa kanya eh. Pumunta ka ng clinic kung masakit pa. Nakapost na yung schedule kung kailan yung final exam yung lahat. Kaya i-check nyo na lang. Isa lang makaka-perfect nun. Huwag na kayo magpakapagod pa. Yun lang. Bye. Grabe siya, no? Gusto kong maging tulad niya. Kumusta? Dito tayo. Salamat. Aba, pinadala ka ng publisher, tama? Alam mo, ang tagal kong hinintay ang araw na to. Maupo ka. Nung pinanganak ako, wala kang makikita sa paligid sa dilim ng gabing yun. Pero nung isinilang na ako, naging araw bigla ang buwan. Hating gabi nun, ha? Pero nagmukhang tanghaling tapat sa liwanag ng oras na yun. Sabi pa nga ng mga tao na kasaksi nung mangyari yun, may liwanag na bumalot daw sa buong kalangitan. May narinig silang umiiyak na sanggol pero hindi sanggol ng tao. Yun ang kwento nila. Hindi raw sanggol ng tao? Banal. Banal na ano? Sanggol. Parang banal na sanggol. Napakaganda nun. Dramatic. Fantastic. At mystical moment. Parang si Jesucristo nung isinilang siya ni Birheng Maria noon. Parang ang Buddha nung isinilang siya sa tagiliran ni Mahamaya. Nagkalat ang liwanag. Sobrang liwanag. Shh. Natutunan ng natatanging bata na to lahat ng kailangan niya sa mundo. Sa loob lang ng 5 buwan pagkasilang niya, bigla niyang sinabi to. Sadyang walang saysay ang buhay. Ang liwanag ko ang magiging kaligtasan niyo. Kaya kayong lahat, tignan niyo ako sa aking mga mata. Para naman, maibahagi ko ang magandang buhay sa inyo. Sa tingin ko, magandang lagyan ng music yun. Sa libro gagawin eh. Tsaka kung aalalahanin mo kanina, ang sinabi ni Chairman, walang saysay, hindi nakamamatay ang buhay. Salamat Naisulat mo ba lahat yun? Preliminary interview pa lang naman to eh. Nai-record ko naman lahat. Ibibigay ko na lang sa'yo yung audio file bago ka umalis. Ikaw talaga. Ano ba sinasabi mo dyan? Pro na siya. Kaya alam niyang ginagawa niya. Tama. Pro na ako. Pero Mr. Chairman, pwede magkwento naman kayo sa akin ng medyo makatotohanan? Ano ka mo? Yung kwento niyo mas madaling maiintindihan ng mga tao. Alam nyo, may punto naman siya. Ang makataong paraan ni Pak Kyung-kyu. Yun yung gagamitin niyang slogan para sa eleksyon. Kaya pakigamit yung salitang tao o makatao. Dapat mas attentive ka bilang HR teacher. Hindi naman ako katulad ng iba. Pwede bang gawing alak to? Ano? So alam mo ako yun? Teacher mo ako, hindi tropa. Kaya wag mo akong pinagsasabihang maging attentive. Isa lang ang homeroom teacher nyo, pero meron akong higit 30 students. Ang hirap tandaan ang mga pangalan nyo. Di ba dapat nasa klase ka? Nagpaalam naman ako sa math teacher ko. Sabi ko dahil sa inyo. Alam mo, busy din ako sa mga schedule ko. Kailangan mo mag-set ng appointment. Alam ko na wala kang klase ngayon. Eh di mag-lunch ka muna. Ay, hayaan mo na nga. Meron ka pala ditong susi para sa rooftop? Pwede kong hiramin to kahit ngayon lang. Tatalon lang ako. Yung mga magpapakamatay, hindi sinasabi yun. Paano mo naman nasabi? Sige, upo. Pero 5 minutes lang Okay. Gusto mo pa talagang malaman? May violence record na ako ngayon. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ko talaga siya sinaktan? Kaya siguro nananahimik siya kasi guilty siya. Ganun ba?
Tinawag niya akong pokpok kaya ayun. Dapat lang pala talaga. Tinawag siyang pokpok. Pero oo, tama naman siya. Iba-ibang lalaki araw-araw. Sinasabi lang ng iba na naiinggit daw sila sa akin, pero sinisiraan pala ako. Wala rin kahit ipatawag ang mga magulang ko. Kasi alam nila yon na ganun na ako. Nagpipills ka naman, di ba? Ay! Aray! Miss, ayos ka lang ba dyan? Naku! Miss Kang! Oo, ayos lang ako. Ay, naku, saan ko ba kasi naipatong yung librong yun? Naturuan din naman ako kung gaano kahalaga ang gumamit ng birth control pills. Kaya grabe rin talaga yung pag-iingat ko. Lalo doon, Miss Kang. Nagagamit ang mga natutunan mo. Mabuti kung ganun. Paano? Sige. Una na ako. Usap lang kayo dyan. Mamaya na lang. Bye. Inom tayong dalawa, Miss Kang. Tama ka na, okay? Teka, bakit naman hindi? Sa atin lang to. May plano na ako mamayang gabi. Eh kung bukas? Di rin ako pwede. Eh di ngayon na lang. Kahit madaling araw pa. Bakit hindi yung mga magulang mong ayain mo, ha? Ayoko. Gusto ko ikaw lang. Tapos na 5 minutes mo. Nasaan ka? Tapos ka na? Buti na lang talaga, nandyan ka. Talaga? Hindi ikaw. Itong alak ko. Sejin anak. Si Papa to. Nakauwi ka na ba? Nandyan siya, di ba? Teka. Oo, Chairman. Sejin. Busy ako. Ano ba yun? Okay. Alam kong ngayong araw ang birthday mo. Pero kasi, biglaan ako nagkaroon ng urgent meeting. Kaya baka di tayo makapag-dinner ngayon. Okay lang ba? As if naman may bago sa inyo. Ganyan lang talaga ang kabataan ngayon, sir. Sejin. Nasaan ka ba? Kasama kayo mga kaibigan kong lalaki. Ganun ba? Basta huwag ka lang masyado magpapagabi dyan, ha? Anak, mahal na mahal ka ni Papa, okay? Binabaan niya na. Mamaya, dumaan tayong flower shop. Para sa anak niyo, sir? Ibibigay ko yun mamaya kay Gion. Chairman. Deka, naririnig po kayo ng anak niyo. Sejin? Ayan, nababa niya na. Tawagan mo sana ako kahit late na. Nandito ka na, Mr. Chairman! Mr. Chairman! Ayos. Ano ba? Mr. Chairman, alam mo ba, may swimming pool pala dito? Ang cool! Grabe, kanina pa nga kami nag-e-enjoy eh. Mga friends ko nga pala. Tinawagan ko sila para mas ma-enjoy mo yung pagstay dito. Yung isang yun, game master namin sa school dati. Alam niya lahat ng klase ng mga palaro. Pwede tayong maglaro buong magdamag. Teka, di ba? Bakit kayo nandito? Oh, magkakilala kayo? Oo, doon sa trabaho ko.
Ang galing! Akala ko pa naman dahil sa malaking pagkakaiba na edad natin, nag-alala ako baka awkward na mag-hangout tayo. Pero ngayon parang sinadya to. Seryoso ka bang? Bakit? Di ganito nasa isip mo, no? Uy, Laro tayo, Mr. Chairman! Sige na! Jion, mali yata yung nasa isip mo, Jion. Teka, ano? Naku, lagot na. Teka lang! Teka lang! Oy! Sandali! Mr. Chairman! Ako naman! Sandali, tumigil ka na! Tama na, ano ba? Kaya di ba? Aba! Sabi ko! Tama na! Tumigil ka na! Kaya ba? Ano ba? Sa bawat araw na dumaan, meron kaming gustong maabot. Pero parang may pangitain na ito ang literal na pinakamataas na pwede naming maabot. Kung nasang lugar kami ngayon. Sino mag-aakala? Ang ganda ng soul sa gabi. Yung future natin, parang kasabay bumaba ng elevator. Ba't naman? Sabi ni Chairman gagawin niya akong management specialist. Sa tingin mo ba gagawin niya pa rin yan? Bakit? Feeling mo nagalit siya nung tinulak ko siya sa pool? Galit na siya bago mo pa siya tuluyang tinulak sa pool. Hoy, ano, di mo talaga na-gets? Wala ka talagang idea kung ba't kanya pinapunta dito, ha? Nakakainis ka na, ah. Alam ko naman sinusubukan ng dumiskarte sa akin eh. Katulad lang din siya ng mga ibang lalaki dyan. Sabi niya nababagot daw siya nitong mga nakaraan. Kaya naisip kong isama na rin kayong dalawa para mas masaya. Nag-iisip ka rin pala eh. Sadyang malakas lang talagang loob mo. Hindi lang halata pero matalino ako. So hipustahan. Makate ulo mo, no? Teka, paano mo nalaman? Sabi mo di ka pa naliligo eh. Ikaw naman, Jigu. May gustong kumausap sa'yo. Sinasabi mo. May text ka nga, oh. Hihintayin kita sa Hanbit Park. Okay, sige, ganito. Itong dinala ko, kunyari beer to, tapos inumin mo. Tapos ito, ano ba, kunwari na lang, soju to. 2 alak. Teka, sarap paghaluin tong 2 to, ah. Gusto mo? Wala namang may paki kahit uminom pa ako ng totoong alak. Miss Kang, yung mga magulang ko, alam mo kung bakit nila ako transfer ng school? Baka pag sinabi ko sa'yo, magulat ka. Sana hindi dahil tinawag ka rin ng mga tao doon na pokpok. Ayoko kasing naririnig yun. Ang pokpok, parang isang maruming basahan na ginagamit panlinis ng sahig. Pinantatawag din yun sa kanila. Gets mo? Tawa ka. Mas mabuti na raw tawagin ganon. Kesa mabuhay ng ganito. Mabuhay ng ganito? Hulaan mo tinutukoy ko. Manghula ka, kahit ano. Siguro, may masamang nangyari? Hindi ganon, Malika. Ayoko nang nanghuhula. Kung sasabihin mo na. Kung ganon, sigurado ka ba na hindi ka mabibigla sa mangyayari? Parang bad mood kayo, ah. May nangyari ba? Naiinis kasi si Sohi, kaya ayun, naiinis na rin ako. Wala na kaming kinabukasan ngayon. Baka ikaw lang, ako hindi pa. Mas malala pa nga yung sitwasyon mo kaysa sa akin. Okay lang talaga ako, ano ka ba? Imposible na maging okay ka sa nangyari. Nako. Ikaw kasi. Ewan. Mr. Wang, ano naman to? Nilagang tupa. Yan yung kinakain ni Genghis Khan bago siya sumabak sa gera. Totoo ba? May kakagyera na? Teka nga. Pwede bang ikuha mo rin kami ng 2 Qingdao beer? Beer? Okay, Inom na! Nilagang tupa ni Genghis Khan. Nung kinain namin yun, parang biglang may mainit na pakiramdam na umaangat galing sa dibdib at puso ko. Nakakatuwa na biglang hindi na kami naiinis. Nabuhayan kami ng dugo. Bigla kaming naging mandirigma ng di namin alam. Sugod na! Tama! Teka! Dapat dyan fighting. Sige. Fight na! Bakit nga ba kasi kumain kami ng nilagang tupa nung araw na yun? Kung hindi ba namin kinain yun, may magbabago ba sa future namin?
Kung ganon, sigurado ka ba na hindi ka mabibigla sa mangyayari? Uy, ano yun? Mas nakakahiya ba to? Kesa tawagin ka na pokpok?